yung 5,500 plus na flood control projects ng Marcos administration po, all throughout the country na yon. You see? So napakalayo. Tanong, bakit hindi man lang natin naramdaman? So turo kayo ng turo. No let up mga kababayan, ang pag-atake, paninira ng mga taga-nausog. Kahit sa gitna tayo ng calamity, makikita ninyo, ayaw man lang po magpahinga sa politika. Makita niya Mr. Maravillas, kauwi pa lang ni Harry Roque galing sa nausog rally doon sa Amerika. Pagbalik po dito sa ating bansa, nanira na doon sa Amerika, sinabayan ng angsuna ng ating Pangulo na nagpakalat sila doon ng faking video ng ating Pangulo. Ngayon pagbalik po, ang binabakbakan yung matinding pagbaha mga kababayan sa Metro Manila na pinalalabas nila mga kababayan yung pinagyayabang na flood control projects ng ating Pangulo worth billions of pesos. Inotil po, mas inotil po yung previous administration. Hindi lang billion, trillion yung ginastos nila. Pero hindi natin naramdaman. Hindi tayo natuto sa Ondoy. Yung Ondoy po, 2009. Panahon pa ito ni GMA. Dumaan yung administrasyon ni Noynoy Aquino. Ganon din. To make over si Maudigs. Another 6 years. So 12 years mga kababayan. Despite the trillions of pesos na budget po sa flood control, na dapat po kasi natuto tayo nung Ondoy. Pero ito tayo ngayon. Tapos ibubuhos ninyo yung sisi sa ating Pangulong. BBM. BBM. Di po ba mga kababayan na 2 years pa man lang sa kanyang posisyon? Yung hindi ninyo nakaya sa 12 years, 6 years ni Noynoy, 6 years ni Maudigs, gusto ninyong pasolusyonanin 2 years sa ating Pangulong Bongbong? Nasaan ang hustisya? Tapos nag-iisip ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon ng solusyon, dapat niya komprehensibo na flood control plan. I-review natin, i-update natin yung ating mga plano. Galit pa rin kayo. Kayo nga po, hindi ninyo nasolusyonan sa 12 years. Di ba? 6 years kay Noynoy, 6 years kay Maudigs. Ngayon nga ito po yung utos ng ating Pangulong Bongbong. PBBM orders government agencies to pitch in after Carina devastation. Iyan po yung utos ng ating Pangulo. Madaling sabi, yung mga hindi ninyo nagawa, isisisi ninyo sa ating Pangulong Bongbong. Yung failure ninyo, ituturo ninyo yung iba. Ayan si Harimau mga kababayan anyari sa pinagyabang na flood control projects. Akala nila, mapapaniwala nila yung ating mga mamamayang Filipino sa mga sinasabi nila. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ito yung mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito naman, India National. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online.
Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid dito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. Balikan natin yung ating kwento mga kababayan. Itong banat po ni Harry Roque, banatan din natin para amanos. Di ba? Alangan man sila lang yung banat ng banat po. Pag hindi natin binanatan, baka may malinlang sila na mga mamamayang Pilipino. Di ba? Huwag nating ayaan. Kaya sabi ko sa iyo, pag-iusap natin sa mga Marcos loyalists, ang pwede ninyong contribution po sa laban na to ng mga propaganda, fake news ng mga anti-Marcos po, ay mag-share kayo ng ating mga video. Lagi po ninyong isi-share at click subscribe dito sa ating YouTube channel. Pag hindi po, tuwang-tuwa sila kasi global yung pagpakalat po nila ng mga disinformation, misinformation and fake news. Well-funded po sila, mga kababayan. Kaya nga ayaw mamahinga. Kahit panahon ng calamity po, may nausog rally sa Cagayan de Oro. Ito si Harry Roque, mga kababayan. Anyari niya sa pinagyayabang na flood control projects. Niya yung flood control projects ng administrasyon ninyo. Ano din ang nangyari? Di ba? Yan o, malinaw. July 27, 2021. DPWH. Galing po ito sa DPWH. 5-year infrastructure development highlights sa PRRD zona. Anyari rito, from 2016 to 2020, the DPWH Build program was able to accomplish public infrastructure projects amounting to 2.5 trillion pesos. Imagine that. Napakalaki as compared to the 820.4 billion pesos from 2001 to 2015, panahon ni Panot. An increase of 209% or 1.7 trillion worth of projects. Grabe po. Tapos kini-question ninyo yung 450 billion na budget sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero tahimik kayo sa 2.7 trillion ng previous administrasyon ninyo. O ano ang nangyari doon? Ba't hindi ninyo tanungin yung amo ninyo, si Maudigs? 6 years, hindi man lang maramdaman. Yung Ondoy, mga kababayan, nangyari 2019. So dapat, panahon ni Panot, yun na yung in-address. Kasi panahon ni Gloria yun eh. Priority dapat po yung flood control sa Metro Manila. Then pumasok yung administrasyon ni Maudigs. Nag-allocate sila ng 2.5 trillion pesos. Ano ang nangyari? Yan ang tanong, Harimaw. Imagine yung flood prevention mitigation, panahon ni Duterte po, nagyabang sila na kompleto po a total of 11,340 projects yan, no? Napakalinaw. Spread all over the country with 7,782 projects in Luzon, 1,752 in Visayas, 1,886 in Mindanao. Pati Mindanao po, binabaha. You see? So it dwarfs, mga kababayan, the administration of Bongbong Marcos in terms nung laki ng budget na inallocate. Tapos yung dami ng mga projects, 11,000 plus, 7,000 plus sa Luzon, yung 5,500 plus na flood control projects ng Marcos administration po, all throughout the country na yon. You see? So napakalayo. Tanong, bakit hindi man lang natin naramdaman? So turo kayo ng turo. Paulit-ulit, di paulit-ulit din tayo. Pagpasensya na po ninyo mga Marcos loyalists. Kung yung topic natin, pabalik-balik, parang
Parang sirang plaka po tayo. Kasi yung paninira po nila, pabalik-balik din. Di ba? Tapatan natin, mga kababayan, yung kanilang ginagawang black propaganda para siraan yung ating administrasyon. Ito si Harimao, kahapon lang to, 1 day ago. Pagbalik niya galing sa Amerika, ang inatupag po manira sa ating administrasyon, imbes na tumulong. Di ba? Yung leader ni na si Inday, lumayas dito sa ating bansa, nasa Germany, tahimik sila. Di ba? Yung ating Pangulo, hands-on, ikot ng ikot po, yun ang napapansin nila. Hindi nila ma-appreciate yung mga ginagawa. Kasi yung tao pong laging galit, kasi inggit, wala naman po yan nakikitang tama. Di ba? Ganun lang yan. Pakinggan natin yung sinasabi ni Harimao. Sa pinakamaraming tubig na sa ating Metropolitan Manila. Ayan po siya. Ito po ay kasing dami ng tubig ng dinulot ng Ondoy, kung naalala nyo, no? Pero parang hindi na tayo natuto, no? Bakit hindi ninyo in-address? Sa Ondoy, dapat nagkaroon na tayo ng mga proyekto na flood control projects para maiwasan na yung matinding pagbaha. Kumusta naman yung 2.5 trillion ninyo? Parang hindi tayo natututo sa kasaysayan po ang pagbabaha at mukhang mas malala pa. Di ba? Po ako nung sa Pilipinas na nangyari. Ano yung epekto ng 11,000 na projects ninyo? 7,000 plus sa Luzon. Anong epekto? O di ba walang epekto? Alam nga naman natunaw na after that administration na magtapos yung inyong panunungkulan, natunaw na. Inanod na ba sila lahat? Nga gustong paimbestigahan ng Senado at ng Kongreso. So tama lang yun na investigasyon na gagawin ng Kongreso at saka ng Senado. Pero dapat ang investigasyon hindi lang nakapokus dito sa 2 years ng ating Pangulong Bongbong. Mas malala po at mas napakaraming kwarta yung inubos ng previous administration. Pero ano yung naging contribution po para hindi mangyari na yung Ondoy na nangyari na nga po dahil sa Karina. You see? Ituloy po natin yung paninira ni Harry Roque. Ang Karina, pero nakita ko po mga larawan at video sa balita at sa internet, no? Talaga naman pong naging napakalaking ng Metro Manila. Sa katotohanan lang po, itong mas malalakas na mga bagyo, yan po ay dulot ng climate change. At talagang yun naman pala nating paghandaan is dahil climate change, talagang mawawala yung ating teritoryong lupa dahil yan po ay mapapasailalim sa tubig. At yan nga po ang nangyari. No? Yung mga lugar gaya ng Valenzuela. So alam mo pala, you see? Ay naku po. Iyon na yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi niya yung climate change tapos lumala pa, hindi umobra yung mga flood control projects na bara pa ng mga basura for lack of discipline ng mga tao. You see? Talaga pong maburean sa mapa kapag patuloy po yung global warming na tinatawag. At basihan sa mga nangyari dito sa bagyo ng Karina, ay mga 60% siguro ng Metro Manila ay mabubura. So actually, kinakailangan paghandaan. Bakit ninyo isinisisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos? At dahil sa ngayon na aware pala kayo, ang mga nalulubog na mga isla ay nagkakaroon na tayo ng problema sa teritoryo, lalo pa po kapag tumaas pa ang level ng karagatan. Kaya nga, dinidefend natin yung ating territory kasi pag lumubog ang Metro Manila, baka isipin ng China, parte na ng West Philippine Sea, na gusto nilang kamkamin. Kaya nga po, during the Karina, yung kasagsagan ng Karina, naispatan po yung Chinese Coast Guard, malapit na po sa Manila Bay. Yung mga barkada ninyo na mapagsamantala, pa yung mga batu-batu dyan sa pinag-aagawang isla, naku po, mas malaking problema yan. Dahil kapag nawala ang... Kaya dinidefend ng ating Pangulong Bongbong Marcos, gaano man kaliit, not a square inch ang paintulutan ng ating Pangulo na pababayaan niya na makuha ng any foreign power. O di ba? Dapat i-support ninyo. Teritoryong lupa, mawawala rin ang teritoryong maritime dahil maritime territory is reckoned from land. Pero siyempre, ang tututukan natin ngayon, ano na nangyari? Para ang nangyari, yung kalikasan, ang naging natural fact-checker ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Yun. Pinagyabang niya kasi sa kanyang zona na 5,500 na mga flood control projects ang di ba? The same yung kanilang propaganda
tinitingnan nila, sinisilip nila yung 5,500 flood control projects na pinagyabang during the SONA. Pero tahimik sila sa 2.5 trillion pesos na flood control projects ng kanilang amo during the past administration, kung saan ang ipinagawa, mga kababayan, 11,000 na mga flood control projects completed daw. Yan napakalinaw. 11,340 projects spread all over the country with 7,782 projects in Luzon. Nasaan na yun? Inalod na ba? Kaya bang kayo nagpo-propaganda against the president, nagbabackfire po sa inyo eh. Kasi kayo yung naunang administrasyon na walang ginawa. Yung undoy po nangyari 2019. You see, pabayaan na natin si Noynoy Aquino. Mas mababa naman yung less than 1 billion less than 3 billion. 820 billion yung budget ni Noynoy Aquino. Pero kayo po 2.5 trillion. You see, mas malaki ng 1.7 trillion ang idinagdag ninyo sa budget sa flood control, infrastructure. Pagkatapos, hindi man ninyo nasolusyonan yung pagbaha, naulit yung undoy, tapos tinuturo ninyo ngayon yung present administration na 2 years pa lang po at yung budget maliit kung ikukumpara mo sa 2.5 trillion. 450 billion lang yung sa Marcos administration. Pinaghahanapan na ninyo. Ang hanapin ninyo yung 51 billion ni Pulong. Kung bakit yung Davao binabaha pa rin, di ba? Yan ang pinagdadaldal po ni Harry Roque rito. Ng kanyang administrasyon sa loob ng 2 taon. When the President talagang natapos yung 5,500 na mga flood control projects. Buong Pilipinas yan. Sabihin nyo, bakit ganito ang baha sa Metropolitan Manila? At kung maniniwala po tayo sa figuras na sinabi yung po 5,000 yung 5,500 na mga flood control, hindi man yan concentrated sa Manila. Buong Pilipinas, yung sabi ng ating Pangulong Bongbong. You see, yung administrasyon ninyo, sinasabi ninyo, 5,500 flood control projects. Hindi man ninyo sinasabi kung ilan doon yung sa Metro Manila. What about the 11,000 plus na flood control projects na 7,000 plus sa Luzon na pinagawa po ng previous administration, ng inyong administrasyon? Ano ang naitulong nun para hindi na po maulit yung undoy na nangyari na nga po na ulit? Yan ang tanong natin sa iyo, Attorney Harry Roque. Billion ang naging budget sa flood control, at itong si Senator Amy Marcos mas malaki pa. Sabi niya it's 1.4 billion per day. So times 365 days. Buong Pilipinas yan. Po yan. Naabot sa mga 400 billion ang flood control. So ano po nangyari sa mga flood control projects? Bakit baha pa rin? Well, ang katotohanan po niyan, ang mga flood control projects, gustong-gusto yan ng mga senatong sa Congress at congressman. Bakit? Kasi dyan sila kumikita ng napakalaking salapi. Bakit? Well, ano ba ibig sabihin ng flood control? So that is admission na yung 2.5 trillion pesos inubos lang ng mga congressmen and senator during the previous administration. And also, it is happening today. Kung susundan natin yung argumento ni Harry Roque, so talagang kailangan na magpa-imbestiga yung Senado at yung Kongreso. Isabi nga natin, wini-welcome natin para magkaalaman na po kung sino talaga yung mga magnanakaw dito. Wala tayong pipiliin dito, kikakampi, hindi kakampi, mga kababayan. Basta't magnanakaw. Kailangan panagutin natin sa batas. Kasi po, galing yan sa ating taxes. Di ko mo kakampi ng ating administrasyon. Mananahimik na tayo. Di ba? Hindi ganun po. So, kailangan imbestigahan talaga po ito. Imbestigahan yung 450 billion pesos ngayong present administration. Imbestigahan yung 2.5 trillion pesos ng previous administration. Bakit walang nangyari po? Bakit bumaha pa rin? I-identify kung ano yung mga projects na in-implement specifically sa Metro Manila and neighboring regions. Ganun po tayo. But anyway, mga kababayan, ito yung utos ng ating Pangulo.
Ayan po. PBBM orders government agencies to pitch in after Carina devastation. Dapat na niya magawa tayo ng additional water impounding systems. At ipinag-utos niya yung support for evacuees in Central Luzon. So sabi niya, the water level dropped a lot all at once. Our slope protection, flood control in dikes just could not handle it anymore. So we need to find other way to address it. So inaanapan po ng solusyon ng ating gobyerno na hindi ginawa po ng previous administration despite of our experience sa Ondoy, kasi yung focus nila lang nandun sa tukang-tukang AJK. Wala na silang ibang ginawa. Ganun na lang po. Lahat ng speech mga kababayan ni Mau Diggs nung previous administration, kahit anong okasyon, kahit hindi man po related sa drug campaign, laging yun ang bukang bibig niya. Nakalimutan po na hindi man lang yun ang problema ng ating bansa, yung droga. Pero tayo po ngayon sa present administration, there is balance. Lahat inaasikaso, agrikultura, yung sa health natin, sa edukasyon, sa issue ng West Philippine Sea, sa problema natin sa transportasyon, sa economy, sa negosyo, mga investments. May balance po. Yun hindi nila naisip. Kaya na-insulto sila. Kaya ang ginagawa nila mga kababayan, siraan ng siraan yung ating Pangulong Bongbong. Para yung marinig ng mga mamamayang Pilipino, lahat lang mga kababayan, kasiraan, yun ang strategy nila. Para pag-push nila kay Inday, mga kababayan, ang akala nila, sa pamamagitan ng paninira sa ating administrasyon, babango si Inday, ilalo pong bumantot. O, di ba? Ngayon nga mga kababayan, tingnan ninyo itong balita. Despite sa paninira po ng mga taga-Nausog, Philippine climbs ranking of desired work destination, sabi po sa study. The Philippines has climbed 11 spots to 56th place in the global rankings of desired work destination. Sabi po ng Decoding Global Talent 2024 study na rinilis po ng JobStreet by SIC, Boston Consulting Group at saka The Network. The improvement, sabi rito, is driven by perceptions of the country's welcoming culture, high quality of life, affordable cost of living, and promising job opportunities. Di ba? Sigurado na naman niya, Mr. Maravilla, sasama na naman yung loob ng mga taga-Nausog kasi good news. Ang kinakalkal po ng mga taga-Nausog, yung mga negative stories. Kasi po, yung mga pagkatao nila, pag-ugali nila, full of negativities. Ayaw nila na makarinig ng magandang balita. Kasi siyempre, pag ganitong mga balita, babango, popogi yung ating Pangulo. BBM! BBM! Ganon, mga kababayan. Manira lang kayong manira. Alam naman ng mga mamamayang Pilipino kung ano yung totoo. So sabi dyan, while this upward trend is encouraging, challenges remain as the Philippines still lags behind top global countries and some of its Southeast Asia neighbors. Interest in working in the Philippines is growing among foreign talent, particularly from Malaysia, Singapore, Indonesia, the USA, and Canada. O, di ba? Maganda na yung tingin sa atin, mga kababayan. Ang masama lang lagi ang tingin, yung mga taga-Nausog. So, yan man lang po, mga kababayan. At least nakikita ninyo, gumaganda na po ang kalagayan ng ating bansa sa paningin ng ating mga foreign counterparts. Ayos? Ituloy-tuloy lang natin yung pagsuporta sa ating bagong Pilipinas at sa ating Pangulong Bongbong. Tama po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.